Ang ganda ng graphics, pinaghalo-halong elements talaga. Hanga sa cinematography. Bitin, nakakaloka. Shit, ito na. The long wait is finally over to all the Encantadix dyan dahil eto na, di ba? Naglabas na ng panibagong teaser ang GMA Network para sa kanilang biggest telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. And for today's video guys, panoorin natin ang bagong teaser ng Sangre. But before that, balikan muna natin yung mga nakaraang mga teaser na inilabas din ng Kapuso Network. At tignan natin kung gaano nag-elevate yung story na pinapakita nila doon or kung makakakuha na ba tayo ng kwento from those na teasers na inilabas nila. For today's video guys, tara, samahan nyo ko. Balikan natin ang mga teasers ng Encantadia Chronicles Sangre at panoorin na rin natin ang bagong teaser na inilabas nila. So, samahan nyo ko guys. Let's go! So, eto guys, ang kanilang Encantadia Chronicles Sangre teasers. Ang pinakamalaking telefantasya sa kasaysayan ng Philippine television. May bagong kabanata, Sangre. Ang taray no, kumbaga ang tagal din pala nating naghintay. Ang first teaser nila dito 2022 pa, no? Tapos 2025 na ngayon pero hindi pa na siya naipapalabas. Well, from that span of years, sana hindi tayo mabigo sa pagpapalabas nitong Sangre. Dahil exciting to, new generation na ng Sangre. 2023 naman to ngayon. Okay. Napanood ko to, kumbaga parang may actual na elements na yung teaser nila dito. And I thought, mukha siyang Avatar. Sabi ko nga, di ba, sana hindi siya ma-compare sa Avatar noong 2023. Diba, ang angas eh. Gusto ko yung mga pag-anon eh. May actual na elements tayo nakikita na hindi lang sa brilyante, no? Nice. Ang powerful nilang tignan. Kabog! Ang iconic talaga nung pagtaas ng kamay eh. Papasok na talaga sila sa kaharian ng yelo. Well, consistent naman talaga sila na nagalabas ng teaser every year. Kaya parang we're grasping for more eh sa mga pa-teaser nila na sobrang bitin talaga. Napakamatipid sa teaser, di ba? Parang gusto ko magpayari. Danaya, Pirena. Pahangin nga muna. Ang daming nag-aabang din talaga kay Kylie or kay Amihan kung papasok ba siya or makikita ba natin siya sa Encantadia Chronicles Sangre. Ikaw din ba guys, na-excite ka na makita si Amihan sa Sangre? Gabi, Alena. Ayan na sila. Alam mo yung save na pagpasok nila talaga dun sa 2016 na teaser din nila eh. Kumbaga itong teaser nila sa 2023, dito mo makikita na para to yung sign na nasa mundo talaga sila ng tao. No, doon parang doon iikot yung kwento nila. Napaka-modern talaga eh. Very promising. Adamos Terra, Flamara, Dea. Alang, gusto kaya may pailaw yung mata nila. Shit!
Ito yung 2024. Ito natin unang nasulyapan si Rian Ramos as the Ice Queen. Tsaka dito rin natin nakita yung unang pasilip nila sa kanilang mga costume na nag-doubt ako nung una ko sila nakita kasi napaka-dark, napaka-serious nung mood nung kanilang costume. Ito na yon. Dito ako maraming question eh. Kasi bakit nasa mundo sila ng mga tao? Anong nangyari sa kanila? And a lot of you are saying na nasakop na nga ni Elsa, ni Let It Go, ni Rian Ramos, ang Encantadia. And ang question ko din dito dati, kung bakit iba na yung mukha nung kakambal ni Cassiopeia dito. And marami din sumagot sa inyo na baka meron siyang shapeshifter na kapangyarihan. At the same time, baka sabi nyo nga, di ba, pumas lang siya ng isang dayo sa Encantadia tapos kinuha niya yung katauhan niya. Nakaka-excite talaga at nakakatuwa na magbabalik ang Encantadia soon. Hanggang kailan tayo magtitil sa pamumuno niya? Paano na yung propesya noon? Tsaka parang umaangas ngayon yung mga pa-action stunt nila, ha? Kerano! Kendra! Encantadia Chronicles, Sangre. Yes! Kerano! Kendra! Di ba ang cutie? Ngayon, panoorin naman natin ang inilabas lang. Bagong-bago, fresh na Encantadia Chronicles Sangre 2025 teaser. Panoorin na natin to. Ito na. Angas sa cinematography. Ang lakas ganito yung sa yung sa Enteng Kabisote, 'di ba? Ganito yung pa-cinematography nila doon na mafe-feel mo yung pagka-fantasy. Parang ang panday, ganun din yung atake. Tsaka may pakabayo na sila ngayon, ha? Shit! Ito na! Biten! Nakakaloka! 30 seconds lang. Well, ang ganda ang ganda nung graphics. Pinaghalo-halong elements talaga. Uy, in fairness, nakaka-excite to. Mafe-feel mo talaga yung fantasy na, alam mo yun, di ba? Yung pagka-fantasy nung nung Sangre. And hopefully na ma-retain talaga yung outside or yung outdoor shoot nila dito at wag lang silang laging nasa green screen, di ba? Last 2016, ganun makikita mo pa rin na naka-chroma key sila. Makikita mo pa rin na napakaliit nung nung setting nila, di ba? Nung kanilang palasyo kasi kung ano yung nakita mo sa isang scene, ganun ulit, di ba? Hopefully na dito, mas malawak na yung makita nating mga place sa Encantadia. Ang ganda na. Sana, hopefully, makita natin yon. That's it. Nakakaloka. Ang ikli. Uy, lakas ang tibok ng puso ko. Nakaka-excite tong Encantadia Chronicles Sangre. Yung mga nakakabayo bang to, din? Yung mga OG na Encantadia or mga Sangre? Or ito na yung mga new? Kasi puro babae silang lahat, oh. And nasa talaga sila? Nasa outdoor talaga sila. Ang ganda ng cinematography. Kitang-kita mo yung mga bundok, yung mga ulap, no? Sana ma-retain to. And grabe, makikita ba natin si Amihan dito sa Encantadia Chronicles Sangre? Ano yung magiging role niya? 'Di ba? At ang magandang tanong dito, nasaan ang brilyante ng diwa? Sino nga hawak? Ooh, okay. Kayo guys, sa panood nyo na ba itong Encantadia Chronicles Sangre teaser 2025? Ano ang masasabi nyo? Let me know in the comment section. Siyempre, kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. That's been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!